Ding nila. Oh, ibig sabihin takot sila. Takot sila sa sariling multo nila. Ganyan naman yun eh. Pag hindi ka takot sa sarili mong multo, bakit ka natatakot? Anong tinatago mo? Bakit hindi mo kausapin itong taong bayan? Kung anong kinagagalit nito? Bakit hindi nagtatago? Hindi naman siya gagalawin ng taong bayan kung siya ay matino. Tama. Magpahimpulit ka. Himpulitis ka lang, hindi na magawa eh. O ngayon, kung gusto nila transparency, sabay-sabay tayo ngayon pakuha ng buhok. Sino adik? Paano yan? Kasi malalaman niya kayo talaga. Ang problema sa kanila, ginagamit nila yung mga kapulisan, ginagamit nila yung mga accessories para takutin ang taong bayan. Kung nakita natin yung taong bayan, lumabas na. Wala nang takot ang taong bayan, wala nang makain. Ilan na natutulog sa ilalim ng poste ngayon? Marami. Kung yan sanang buhis na yan ng gobyerno, inayos ng gobyerno, pinatupad ng maayos, binigyan ng kabuhayan itong mga mamamayan. Sana natutulog sa ilalim ng poste yung mga tao. Sana natutulog sa ilalim ng kahoy. Hindi na sila naawa sa sarili nila. Pero ito, mga kasamahan natin, i-fairness to sa ibang mga vlogger, matamaan ang mga tamaan. Magkano bang binabayad sa kanila? Bakit hindi nila masabi yung katotohanan? Yun lang. Ha? Hindi na lang. Alam ba nila? Aywan ko lang kung ano nakain o mga yan. Alam nila mismo sa sarili nila. Kasi sila mismo, isa-rin sa ninanakawan. Kagaya nito ngayon, mga vlogger kayo lahat. Bawasan na daw kayo ng tax. Basta talaga yung vlog. Tagal na po kami binawasan. Binawasan na ng tax. Nasaan na punta ang tax ninyo? Nasa kanila. Itawan. Doon sa flood control. Ha? Ang laki ng anomalya sa Pilipinas. Bago pa lang magsimula itong 2025 election, sinabi nila noon yan, very anomalous ang budget ng 2025. Ngayon sa kanang pumunto. Nag-asta tayong malinis. Bakit din natin kausapin ang taong bayan kung pagkaulat ang salayo? Diba? Sir, sa palagay mo, pwede bang itaas ang sahod ng mga empleyado kung ikukumpara mo sa laki ng ninakaw nila ngayon? Kung gagamitin yun as government subsidy doon sa iba't ibang kumbaga ng gobyerno o mga private agencies para may itaas ang sahod. Kayang itaas ang sahod. Kayang itaas. Kung sa pagtaas ang sahod, kaya. Tulungan lang nila ang mga company na nandito na naghihingalo. Subsidy. I-subsidy nila. Makakabangon ang maraming mga manggagawang mabigyan ng trabaho. Pero ngayon, mas marami ang illegal kaysa legal. Sir, Pumasok ka ngayon ng transport. Lahat ngayon naglilipana, puro illegal. dahil sa Hirap-hirap. Sir, anong masasabi nyo doon sa mga grupo na gumagawa din ng rally ngayon pero ang sinisigaw ay laban corruption daw sila pero wala silang pinupunto kung sino dapat ang pababain at panagutin? Yun siguro baka hindi nila alam kung paano sila ninakawan. Kasi kung titignan natin ang paggawa ng budget, wala tayo alam na natin kung sino. Bakit wala kang division dito? Bakit ka pa pumunta dyan, hindi mo pala alam kung ano yung pinupuntahan mo? Kasi kung pupunta ka lang dyan para mag-rally na wala kang direksyon, ano ba ang gusto mong gawin? Sabihin na natin destination. Sino ba ang kurang? Bakit ayaw mo pangalanan? Natakot ka sa kanila? O mayroon kang gustong itatago? Kasi kung napunta tayo rito para kay mag-rally, dapat sabihin natin. Alam naman natin politiko ang kurang. Hindi naman yung mga tao na nandiyan sa pilipinan. Kahit kayo alam niyo sino yung tao na dapat panagutin. Andiyan na nga, lumabas sa salito. Bando na, sinasabi na niya lahat. Pero bakit? Hanggang ngayon. Wala pang nakukulong. Trilyon ang nawawala. Hindi na naawa itong mga bata na nandito na sa gilid ng lansangan, wala nang matirahan. Wala na mga trabaho. Ilan pang kampaning masasara. Dahil sa paghihirap na hindi na makakabayan sa empleyado. Mga biktima ng mga nagre-retiro, hindi na babayaran dahil ang kampanya nagkadalumulukong. Halimbawa na lang natin yung Pitrangko. Ang Pitrangko number 1 yan sa buong Pilipinas sa transport. Pero, ngayon, ilan ang retire civil? Ito retire civil na babayaran. Pati sweldo namin hindi na babayaran. Pumalit pa itong isang management na mayabang. Hinaharas yung empleyado. Ngayon, saan tutungo itong mga tao ngayon? Wala ka ng trabaho. Kapit ka na sa mga palit, diba?
Paano naman uusan yan? Lahat kayo, kung pira-pira na sa kalsada, pinag-iruan, hindi maganda yun ang biktima. Natago lang sa poste yung kasama nilang buhaya. Mamaya-maya, lalabas lang, nagkahanap ng may magkukungan. Sir, ano masasabi mo doon sa mga grupo na nananawagan ng Duterte resign? Eh, alam naman natin ang punot dulo nito ay si Marcos. Pero hindi nila masabing Marcos resign, gawa daw na iimbestigahan pa daw nila. Ako masasabi ko sa kanila, na binabaliktad nila, karapatan nila yun, kung dapat nila na yun. Bakit? Sino ba ang nagawa ng budget? Saan na mapunta? Sino ba nag-approve? Diba? Yung insertion fund ang pinagpukatan ito eh. Yung insertion fund, sino ba ang nag-approve doon? At bakit ito isipin? Ha? Bakit mo isisigaw na pag-assignment mo si Sara, pero pananagutin mo si Duterte na tatay, yun ang pananagutin mo. Na 3 years na nakaupo itong administrasyon na to. Di ba? Huwag tayo maghugas ng plato na walang sabon kasi hindi makukuha lahat ng dumi. Kunyari, naghugas eh. Naghugas ng kamay eh. Pero naiwan pa rin yung dumi. Taga na natin alam yan. Huwag na natin lukuhin ang sarili natin. Yung mga nanawagan na Duterte daw pananagutin. Isa lang doon eh. Ang galit doon. Yung mga pamilya na tinamaan noong namatay noong war on drugs, yung mga galit. Pero, ang biktima noong mga adik na pinatay, nirip, mayroon lang justisyang nakuha. Yung mga pulis na involved doon, nakulong na yung iba, sinabi na ng Korte Suprema. Bakit pa natin magkulukuhan tayo? Kung sila natuwa sila, kami hindi. Okay? Doon lang tayo tama. Ayaw ko doon sa mali. Kung punta ka sa rally, wala kang direksyon, sisigaw ka lang kurang siya. Sino ba naman? Bakit din natin pangalan? Sabi ko nga, pangalan na yun. Takot ka dahil nanakot ka sila makulong. Kung takot ka nanakot sila makulong, bakit ka pa punta? Dahil ako, pagkulong man ako, dahil nagsalita ako na dapat bumaba yung inayupak na yan. Hindi ninyo maalis, nasisigaw ako na Marcos resign. Marcos resign, tama. Dahil hindi mo na kaya gampanan ito. Kasi kung kaya mong gampanan, ipakulong mo na lahat yan. May karapatan kang mag-order na ikulong na yung lahat ng mga nanakaw sa kaban ng bayan. At ipatupad ang batas ng mga batas. Hindi ito lang mga maliliit ang hapulin mo. Ha? Bakit lang yung mga maliliit ang hapulin? Tayo lang ba ay kaya nila? Yung mga tao na dapat hapulin na ikukulong, hindi kaya. Sir, last question. Tawag dito, ano oras po tayo magsisimula magmamarcha? Ito na po. Ngayon na po. Sir, may message sir sa mga kababayan natin na online. Sa mga kababayan natin na nanonood na online, lumabas kayo, pakinggan natin, dahil lahat naman tayo biktima. Dahil hindi ito ang katapusan ng rally ito. Dahil sa pagkakaalam ko, pag sa ngayon, itong rally na ito ay hindi pa bumaba. Nandito naman yung mga kasama natin, mga Muslim sa Mindanao, nandito na rin sila. Sa palagay ko, mayroon akong nababalitaan na ito mga nasa probinsya ay kumikilos rin. Dahil hindi na rin sila papayag, dahil sila rin ay isa rin na pagkakawan. Huwag nating hintayin na yung mga nasa mundo kasi pagbaba para sumali ko rin sila. Dahil yun ay hindi kagaya sa atin. Yung mga taong yun ay may ibang mga hangganan. Kaya hanggat maaaring mapigilan, ay tayo gumawa ng paraan para